Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na crispy ulo ng baboy. Sisimulan natin sa pagpapakulo ng tubig. Pag medyo kumulo na yan, ilagay na natin dyan yung ulo ng baboy. Balik kalahati lang ginamit natin dyan mga kuys, yung kalahati. Papakita ko sa sunod na video natin. Gagawa naman tayo ng ramen gamit yung ulo ng baboy mga kuys. Tapos naglagay na tayo ng aromatics dyan. Naglagay tayo ng bawang, sibuyas, laurel, pamintang buo at hibisco asin. Yan mga kuys, so pag ganyan kumulo na, baliktad na natin yan. Para yung kabilang side naman. Yan nga mga kuys, medyo nalungkot ako dyan kasi medyo dumikit yung ibang part ng ulo ng baboy doon. Kaya yan, medyo semi-pangit yung ulo ng baboy na gagawin natin mamaya. Dumikit eh. Yung mga napanood ko kasi mga kuys, ang ibang ginagawa nila dyan, parang binabalot nila sa katsa. Tapos, pagkabalot nila sa katsa, tsaka nila nilulubog doon sa pinagpakuluan ng tubig. Goods din talaga yung mga kuys, kailang wala tayo available na katsa kaya hindi natin ginawa. Kaya dapat ginawa ko, nasa ilalim yung pinakabuto. So sana hindi naging ganito yung nangyari sa ulo ng baboy natin. Kasi mga kuys, tinerch lang natin kasi may mga konting buhok para naman talagang smooth yung pagkain natin kasi mahirap kumain ng may buhok. Alam nyo yan mga kuys. Tapos ito, maglagay tayo dito ng maraming asin para ma-dehydrate natin yung pinakalaman ng baboy natin para pag pinirito natin mamaya, konti na lang yung tubig niya mga kuys. Tapos ito mga kuys, pagpakuluan natin ng ulo ng baboy. Huwag nyo tatapon yan. Sobrang solid yan kung magluluto kayo ng pansit o sopa. Sayang naman kung itatapon natin mga kuy, solid yung sabaw na yun eh. Bali 4 na oras natin halos pinakulan tong baboy na to kaya sobrang lambot. Nakita nyo naman no, parang halos jelly ace na siya mga kuy. So sobrang lambot kaya talagang dapat dahan-dahan talaga natin yan. Kaya mga kuy, una kong binagsak talaga yung nasa ilalim yung pinakabuto niya. Kasi syempre ayaw natin masira na naman to eh. Kasi ang diskarte dito, bago natin baliktad mamaya yan, kailangan buhos-buhusan natin yan. Paliguan muna natin ng ganyan para medyo mag-dry para pagka binaliktad natin mamaya, hindi na siya didikit dun sa kawali mga kuys. Yun yung purpose niya at nakakatulong din sa pagpapalutong ng balat ng baboy natin mga kuys. Nakita nyo mas nagpuputukan na oh. Kaya ako talaga mga kuys, pagka nagluluto ko ng mga gitong matatalsik talaga, hanggat maaari sa labas talaga ako nagluluto para naman safe. Kasi pag sa loob, kailangan may malaking kaldero, yung tipong matatakpan mo siya. Kasi pagka ganitong kawali, tas medyo, syempre di mo maiwasan, umapaw yung mantika at pumunta dun sa kalan nyo, matik yung mga kuys, sunog ang bahay nyo. Hindi ka tulad pag nasa labas ka mga kuys, kahit papano, ito lang mga kuys, hindi naman masusunog yung bahay nyo, masusunog lang tong kalanan nyo. Hindi biro lang mga kuys, pero sa atin lang, kailangan safe lang palagi mga kuys. Yan, katulad yan. Tinan nyo mga kuys, oh. Diba? Kung sa loob mo niluto yan, matik yan. Sunog talaga yung kalan nyo mga kuys. Tsaka mantika, ang hirap pigilan yan mga kuys pag umapoy ng ganyan. Di katulad din ito mga kuys, sa labas lang tayo, chill lang tayo dito mga kuys. Pagkabaliktad natin doon, binaliktad natin ulit ng isa pa. Nakita nyo mga kuys, ang ganda na ng kulay nung balat ng ulo ng baboy natin. Tinan nyo, buhusan pa rin natin yan mga kuys. Buhusan natin yung loob ng tenga para malinis yun. Pero malinis naman yan mga kuys. Silinis natin yan bago natin lutuin kanina yan. Sobrang sarap nito mga kuys. Talagang itong crispy ulo mga kuys, mas gusto ko to kaysa crispy pata. Kasi yung crispy pata talagang medyo malalaki yung mga buto niya. Ito naman may mga buto-buto gawa nung sa bungo niya. Pero ang sarap talaga lalo yung sa pisngi niya mga kuys. Yung laman ng pisngi, ang sarap. Yan mga kuys, bali double fry natin to mga kuys para mas mapalutong pa natin siya. Kaya syempre minsan lang tayo magluto ng mga ganito. Dapat talagang solid natin. Kaya lang talaga medyo natapyasan na ng konting pisngi kaya medyo semi pumangat. Yan nakita nyo mga kuys, nagbuhos tayo ng konting tubig yan. Itong technique na to, technique pa to ng mga sinauna pa. Wala rin naman ang nagpatunay na nakakatulong to sa pagpapalutong. Pero sa akin mga kuys, ito talaga lagi ginagawa ko. Nakakatulong siya para sa akin mga kuys. Pero kung sa inyo naman, hindi, huwag nyong gawin. Tsaka talagang medyo delikado rin mga kuys talaga. Uulitin ko kung sa loob ng bahay nyo gagawin to hanggat maaari, ang gamitin nyo yung mataas na kaldero at may takip para maiwasan yung pag-apaw ng mantika. Katulad ito mga kuys, diba? Napanood nyo naman ilang beses talagang umapaw yung mantika. Kaya talagang good decision talaga na dito tayo nagluto sa labas. Kasi pansin yung ginamit natin kawa to talagang medyo apawin talaga ng mantika mga kuys. Basta mga kuys, nagluluto lang tayo, ayaw nating madisgrasya. Kaya dapat always safe tayo palagi pa nagluluto mga kuys. Kasi trip lang naman natin kumain ng masarap eh. Hindi ma-hospital. Yun mga kuys. Tapos ito mga kuys maglalagay tayo naman sanas dito. Pero syempre mga kuys, kalahati lalagay natin. Kasi kalahating ulo lang din yung niluto natin. Yan mga kuys. So, sobrang solid yan mga kuys. Tapos ito mga kuys, tignan nyo mga kuys. Pakinggan nyo kung gaano kalutong at gaano ka-solid yung niluto nating crispy ulo. Pakinggan nyo mga kuys. Grabe sa lutong mga kuys, narinig nyo naman, di ba? Sobrang solid mga kuys.
Ano mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang daling crispy ulo ng baboy na sobrang lutong at sobrang lambot at sobrang sarap. Tara mga kuys, kain. Salamat!